For this sample problem, we're given with the details of a compound curve. So, isa-isahin natin yung mga details na nandito. No? So, first, long radius is 400 meters. Tapos, short radius is 200 meters. So, nandito na yan sa figure natin dito sa right side. So, we have 200 meters na RS. Tapos, 400 meters naman na RL. No? Tapos, the angles of intersection of the first and second curves are 25 degrees and 30 degrees respectively. So, ito na rin yan. No? Sinulat na rin natin dito. So, 25 degrees tapos 30 degrees. By the way, pag i-drawing pala natin, yung angles ng intersection ay dito siya malalagay sa common tangent. No? Hindi siya dito sa chord natin. And then, paalala lang na hindi laging parallel yung common tangent natin na line na to. Tsaka yung long chord na madalas dito nilalagay sa PC papuntang PT. Okay? So, tapos meron naman din tayong station of PC is 20 plus 200. So, ito yun, PC. So, station na 20 plus 200. So, ito yung figure natin. Dalawang curves yan. So, we have simple curve na ito at saka simple curve na ito. No? So, PC, PI, and PT. So, meron din tayong angle of intersection dito. No? I is just, syempre, ano lang yan. No? Summation lang yan ng 25 at 30. So, equivalent siya sa 55 degrees. So, ganun na lang ilagay yan. No? Tapos, we have the tangent T1, tapos meron din T2. Ito, no? Dito natin nilagay sa ilalim, pero ito talaga yung tinutukoy niya na line, T2. Tapos, T2 din. Tapos, yun, internal intersection angle, no? Yung 30 degrees saka 25 degrees para sa dalawang simple curves na yan. So, lagyan na lang din natin siguro ng long chord to, no? Pero hindi naman yata kailangan talaga yung long chord dito. So, wag na lang, no? So, pinapahanap sa atin dito is stationing ng PCC at saka ng PI, given na station ng PC na 20 plus 200. So, madali lang to, no? So, first, yung PCC, para makuha natin yung stationing ng PCC, kailangan lang natin dagdagan yung station ng PC plus yung LC. So, susulat lang natin dito, no? So, para makuha natin yung station of PCC, kailangan lang natin na yung station of PC, dadagdagan natin ng length ng curve ng first na simple curve, okay? So, hanapin lang natin si LC1, di ba? So, LC1 is equivalent to RI1. Kasi, ito yung equation niya, no? S equals R theta. Parang kung meron kang radius, ganyan, tapos meron kang arc length na ganyan. So, this is theta. Tapos, ito yung S, ito namang R. So, ito lang yung equation niya, no? S equals R theta. So, similarly, ito yung length of curve natin, LC. Tapos, meron kang theta dyan. And then, meron kang radius. So, magiging ganito lang, no? Tapos, in this case, yung angle natin is I in 25 degrees. Tapos, yung radius natin is given as 400 meters. So, madali lang, no? So, we have LC1 is just equivalent to radius na 400 meters times I na 25 degrees. So, degrees tapos meters. So, kailangan natin i-convert sa degrees into radians. So, madali lang yan. Multiply lang natin ng pi 180 degrees. So, mawawala na yung degrees na yan. Matitira na lang is meters. So, we have LC1 or curve ng first na simple curve is just equivalent to 400 times 25 times pi divided by 180. That's 174.53 meters. 174.53 meters. So, ito yung LC1. Tapos, para makuha natin si station PCC. Station PCC is just equivalent to 20,200 plus 174.53 meters. Therefore, we have station PCC is equivalent to, magdadagdag lang tayo ng 20,200. So, that's 374.53. Pero, para ma-station talaga yung itsura niya, ito yung pagkasulat niya dapat, no? Station PCC is at 20 plus 374.53. So, hindi mo na kailangan ng meters na understood na yan. By the way, yung meaning nito is that we have 20,000 kilometers. So, we have 20 km plus 374.53 meters. Galing siya ng station 00. Okay, so yun lang ibig sabihin nun. So, ito na yung answer natin for the station of PCC.
Dito naman tayo sa station PI. So yung station PI, galing dito sa PCC, ito rin, galing dito sa PCC, magdadagdag tayo ng yung distance na ito, no? So yung distance na, yan, galing dito. So meron na tayong T1 papunta dito. Yung distance na yan, T1. Tapos yung distance naman na ito, no? So papangalanan natin yung distance na to as X siguro, no? So therefore, yung PCC, yung station ng PI, sulat na lang natin, no? Station PI is just equivalent to station ng PC plus T1 plus X. So hanapin natin yung dalawang yan, okay? So dito muna tayo kay T1, madali lang to, no? So kung i-divide natin yung line na to, meron tayong green na lang siguro na para may iba naman. So kung i-divide natin yan, so we have, eto magiging 25 over 2, so that's 12.5 degrees. Tapos kung lalagyan natin ng chord yan dito, no? Tama ba? Ay, hindi na kailangan pala ng chord kasi T1 pala yung kukunin natin. So ito yung 90 degrees to dito. So this one is 90 degrees. Tapos meron kang RL. So ito yung triangle na gagamitin natin, no? Yan. Oops. Tapos ito. So ito yung triangle na gagamitin natin. So kung i-drawin natin yan para lang mas maliwanag, so we have black pala yung T1 natin tsaka ano na. So ganun. Tapos we have ganun. Tapos green naman yung nasa gitna. Okay. So this is T1. Uy, red na pala. So okay na lang. Hindi, papalitan natin para ano. So we have T1 and then you have RL. Okay? Tapos ito naman, this is 12.5 degrees. So madali lang, we have tangent, no? So we have tangent of 12.5 degrees is just equivalent to T1 divided by RL. So para makuha natin si T1, RL lang, tapos tangent 12.5 degrees. So we have T1 is just equivalent to, RL natin is 400. 400 times tangent 12.5. So that's 88.68. 88.68 meters. Yan yung T1 natin. Okay? Tapos si X naman, kasi meron pa tayong X, no? So, dito tayo. Yung triangle na to yung gagamitin natin, no? Yung sa pinakataas. Pero kailangan muna natin i-determine yung angle na yan. So, madali lang, no? This is just 180 minus 55. Just equivalent to, kasi 180 yung, ito, yung buong na angle na yan, no? Tapos, ito naman 55. So, therefore, 180 minus 55 lang yan. Dito tayo sa calculator. So, 180 minus 55, that's 125 degrees. So, 125 degrees. Yan, degrees yan lahat. So, kung i-isolate natin yung triangle na yan, we have, dito tayo, itim. So, ganyan. Triangle lang yan, no? Yan. So, we have red naman. This one is X. This one is 125 degrees. Ito ay 25 degrees. Ito naman ay 30 degrees. Tapos, ito naman yung T1 plus T2. Kasi yun yung common tangent niya sa ilalim. So, kailangan pa lang natin i-determine si T2. Si T2 naman, same lang yun dun sa process ng pagkuha natin ng T1. So, meron tayong triangle dito, no? Right triangle. Tapos, meron tayong 15 degrees dito kasi kalahati. Tapos, kukunin natin si T2. So, tangent lang din. So, we have tangent T2. Tangent T2 na tuloy. 15 degrees equals T2 over R short. Okay? So, we have T2 is equivalent to RS tangent 15 degrees. So, we have T2 is equivalent to, yung RS natin is 200. No? So, 200 times tangent 15 degrees. That's 55.60 na yan. Or 59, no? 53 pala. 53.59 meters. So, dalawang decimal lang tayo lagi, no? So, that's T2. So, ibig sabihin, yung T1 plus T2 na yan, nagiging ano yan, equals na natin, no? Lagay na natin dito. So, that's 53.59. So, i-convert na natin, no? 88.68 plus 53.59. That's 142.27. So, ito, this is 142.27
meters. Yan. Meron tayong distance dito, no? So, pwede na tayong mag-sine law. So, dito ulit tayo. Lagyan na natin ang araw, no? So, sine law. So, we have x. Tapos, yung opposite niya is sine 30 degrees. Equivalent siya nung 142.27 divided by, ito yan, no? Opposite niya is sine 125. 125 degrees. Therefore, we have x equals 142.27 sine 30 divided by sine 125 degrees. So, x is equivalent to, dito tayo. So, 142.27 times sine 30 divided by sine 125. That's 86.84. So, 86.84 meters. Ito naman ngayon si x. Therefore, dadagdag lang natin yung T1 tsaka x para makuha na natin si station ng PCC. So, saan ba yun? Ito yan, no? Station pala ng PI, no? So, lagyan ulit tayo ng arrow dito, no? Therefore, station PI is just equivalent to station PC, which is 220 plus 200 plus yung TI natin. Ano ba yung value ng TI? 88.68. So, that's 88.68 plus naman tayo ng value ng x, which is 86.84. 86.84. That's equivalent to, that's 20,200 plus 88.68 plus 86.84. That's 375.52. Therefore, station PI is at 20 plus 375.52. So, ito na yan. 20 plus 375. This is 20 kilometers plus 375 meters from station 00. So, yun na yun, no? Paki-double check na lang ng mga values natin. Paki-solve din gamit ng mga sarili niyong calculator para ma-double check yung mga figures. Okay? So, I think ito na yun para sa sample problem na to, no? Sa stationing. And I hope na medyo maliwanag lang yung pagka-discuss natin. Madali lang naman talaga siya, no? Kung maintindihan natin yung mga properties ng mga triangles sa yung mga trigonometric din ng mga properties. Okay? So, yun na yun para sa sample problem na to. And yun. Thank you ulit for watching lagi. And see you sa mga next na uploads natin. Thank you!